balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Kasama pa rin natin si Congressman Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si parin Joel po Talagang natali ito. Natali. Nag Ash Wednesday siya. Kaya ngayon pala na siya, titika. Nagtitika. Hindi, ang sinelebrate doon at ang pinag-usapan nila ni Maring Maggie, yung tungkol sa Ash Wednesday, hindi tungkol sa Valentine's. Panahon paring Joel, na tignan mo ang iyong sarili. Marami daw nagpapakasal ng Valentine's. Marami nga daw. Pero, meron na pakasal na fake, meron ba yun? Yung, dati merong ganyan. Ay, meron. May mga ganon. Fake na kasal. Para lang makakuha. Ma-Valentine's mo. Uso pa kaya yun ngayon? Hindi na siguro. May mga ganyan pa rin nangyayari. Pero ganito. Alam ko dati sa Kainta, yan ang trabaho nila to. Fake na kasal meron daw, sabi nila, meron daw birthday celebration, siyempre si JPE. Sa Malacanang. Kung hindi nyo alam kung nasaan, o kung alam niyo, hindi rin kayo imbitado. Ayan. Mahirap pumasok sa Malacanang, ha? Bihirang-bihira nakakapag-birthday dyan. May guest list yan. May guest list. So, nalaman na raw po, natuntun na ng PNP kung sino yung hoax ng bomb threats. Yung ginamit kasi itong anong pangalan? Kahapon meron na naman. Diyan sa mga eskwelahan sa Taguig at even sa UMAC. At ang problema, yung mga bata ayaw palabasin. Siyempre nga naman, paano uuwi yan? Walang sundo. Biglang-bigla mong Tapos papalabasin mo, hindi maglalagalag yung mga yan. Kung sino-sino mang gumagawa ng mga ito. Walang ka... Kawawa yung mga bata. Takot na takot, siyempre. Siyempre. Malay niya mga yan. Tapos, kailangan na sundo. So, paano susundin? Hindi alam ng mga magulang. Nagkatarantahan talaga kahapon. Siguro, pag ganon, kung meron mang ganon, ilagay na lang sa isang lugar na doon muna sila. Parang holding area. Hindi mo alam kung nasan yung bomb. Kung totoo may bomb. Sa open space. Meron naman yata open space dyan sa mga yan. Na-trace po ng PNP raw na totoong galing dun sa lawyer na Hapon. Takahiro Karasawa. Itong lawyer na Hapon ito, kilala na... Notorious yan Notorious ito, kung ano-anong ginagawa niya. Yan ang trabaho niyan mang asar. Ang problema, kung nagamit yung ganyang pangalan at talagang totoong may bomba, yan. Yan din daw po yung mga hoax na bomb threats noong September, Oktubre at noong Disyembre. Pinapadala yata nila, ini-email yata nila yung mga... mga government offices, railway, yan din daw po, the same person na trace na raw ng PNP. Paano natin huhulihin yan? Nasa Japan siguro yan. Pati raw Malaysia, pare, tinira dito. Yes. Nagkagulo din sa Malaysia. Ano kaya anong iniisip nitong gagong Hapon na to? Ha? Bakit nila yun sa Japan yan? Isang email address lang daw po na si Takahiro Karasawa. Siguro yung Japanese authorities dapat nating hinga ng tulong dito. Okay? Interpol. Workan na yan. Pwede nang gawin din ng Interpol dyan. Nakipagtulungan daw po ang PNP, ang DICT, at saka ang National Intelligence Corps, NICA. National Privacy Commission. Okay. Siguro hindi matitigil to hanggat hindi na paparusahan niya Hapon na yan. Magagamit at magagamit. Nanggugulo na siya nakakasira na siya International na nga yung kanyang reputation Okay. Ha? International na ang kanyang Famous na siya. Famous. Notorious. Notorious na ito. Notoriously famous. Okay. Ibang klase ito. Ngayon, meron pong bagong development sa tubig, pare. Yan, PPP.
Ganito ang programa. Ang Department of... Kasi si Bill to eh. Kilala natin. Hindi. Carlos Primo David. Hindi pala si Bill. Hindi si Bill yan. Environment USEC. Ng DNR. Yung si Bill pala doon sa Water Resources Board. Okay. Wala na rin si Bill. Pero David din siya. Wala na rin ba si Bill doon? Oo. Iba na ang... yung po ang PhD. Sa pagdating dyan sa ganyan. Sa mga tubig. Alam niya talagang... ano rin ito? Sa statistics studies. Ito si Carlo, well-credentialed din yan. Si Carlos Primo C. David. Ano yan? Anak ni Randy? Anak ni Randy to. Ang style po kasi ngayon, yung bulk water ang ipaprivatize. Yung local water district will remain. Parang gano'n ang gustong mangyari nila ng DNR. So meron pong PPP program. PPP program para dito sa bulk water. 112 daw na projects ang open sa PPP. Okay? Ang tawag nila dyan, water rights. Kasama dito yung National Irrigation Administration. Kasi daw, ang katwiran nila, bawat probinsya meron niya. Okay, so nandun na agad yung structure. So yung involved po bulk water, ibibid out yan. PPP, unsolicited proposal. Ito yan. Medyo... nakita ka ba dyan, pare? Medyo okay na hindi okay yan. Alam mo kung bakit, paring Conrad? Pag pinaghiwalay mo, okay, yung tungkol dun sa sourcing ng tubig at saka yung distribution, magkakaroon ng dysfunction. Ayun. Alam mo kung bakit? Yung sourcing ng bulk water. Yung sourcing ng bulk water. Kung tagain yung... Ayun na nga yung local water district. Sasabihin na, hindi kita bibigyan ng tubig. Kasi meron akong water rights. Ako may water rights, hindi ikaw. Ikaw, oo nga, Ganda nung point na yan, pare. Sa akin, binigay ang water rights. In-auction yan Ako ang nakakuha niyan. Ngayon, ikaw ang distributor, saan mo kukunin ang tubig mo? Ayan. Hindi ka po pwedeng manguha ng kung saan-saan. Malaking problema yan. Dapat magkasama yan. If you are going to get the distribution network, if you are the local water district, you have to be given the water rights as well. Because otherwise, what is your distribution for? Ang DNR ang nag-initiate nito 135 bulk water projects to private investors. Nako, patay. Yan ang patay. Yan ang patay. Akala ko, ginanahan ako rito. Hindi. Water rights. Yung water rights kasi very critical yan, especially in the provinces at lahat. Kasi, you have to produce and work out that water problem. Ang number one po kasi dyan yung irrigation. Ngayon. Napaka-importante yun. Drinking water. Yan. Gagamitin din sa mini hydro. Yan. Ano ang priority dyan? Anong priorities mo na ngayon dyan? Mabuti, hindi naman mabuti, pero dito kasi nakalusot yung mga distributors Dito, sa Metro Manila. Nakalusot sila kasi ginawa na lahat ng gobyerno yung mga pagkukunan mo ng tubig. Tapos, ang gagawin nila, distribution na lang. So, napunta sa kanila yung distribution. Doon, hindi paggawa yung bulk water. Hindi. Gagawin mo. Gagawin mo pa lang. At saka... Andun yung taga. Di ba? Hindi, maliwanag Maliwanag na ganyan naman. Kasi dito sa Metro Manila, ang water rights wala sa distributor. Ang nasa gobyerno. Doon ba, i-privatize mo ngayon yung water rights, di tapos. Nag-auction ka pa. Anong ibig sabihin ng auction na yun? Pataasan. Hindi auction Actually, unsolicited patay. Kapag unsolicited po, pwede lakarin. Yan ang ibig sabihin lamang na unsolicited. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, 100... Ang agreement between DNR and NIA, National Irrigation Administration, kung ano po yung tira sa irrigation, yun yung kukunin ng DNR for this. This is a
Ay, kailangan pong malaman natin ng... This is a classic textbook. Oligarch move. Hindi, di ba pare? Sino mananalo? Sino makakakuha niyan? Ako, I think I have a good idea. Ay. Kung sino-sino makakakuha niyan. 112. Baka apat lang na grupo makakakuha ng 112 na. Ay. Saka mamimili na yung mga yan. Ah. If you're talking about, and they should define what constitute yung sinasabi nila Surplus. na water rights. Ano? Are you talking only about the NIA or are you talking about all the other Pag possible sources? ng water rights, iyon na yung tubig? Ikaw mayroong control. Right mo yan. Right mo yan. You remember? Mga 135 daw po yan, projects na yan. At ang mga interesado raw, 6 na pong kumpanya. Naniniwala ka ba? 6 na pong kumpanya interesado. Pwede kasi, alam mo kung bakit? May mga nandiyan na eh. Kasi yung local water districts, they already have their own water rights. Okay. Over Okay. over sources of water in their particular area. So they can have it. Ngayon ang Hindi, tsaka kasi ako, magtatayo ako mga subsidiary. Mga bawat water right, area. ibang subsidiary. Di ba? Oh, of course. Para limited yung mga liabilities yan. Okay, sir. Meron din daw pong plano ang DNR para ito, mas kinakabahan ako rito. Na yung gagamitin yung mga tubig sa mga protected land at saka national parks. Yeah. Ano yan? Bibigyan mo rin water rights? Park nga yan eh. Di ba? Ano ba talagang nangyayari dito sa DNR na to? Hindi ko talaga naiintindihan eh. You're opening up. Halimbawa, ngayon dito, Upper Marikina Watershed area, dito. Protected yan. Protected yan. Gamitin mo. Anong gagawin mo ngayon? Iimbakan mo yung tubig dyan sa mga yan. Ang dami raw po kasing tubig sa mga national parks Of at course. sa mga protected areas. Siyempre, protected yan eh. Kaya maraming tubig yan eh. Pag ginalaw nyo yan, mawawala yung tubig. Kailangan. Ano ba tong Logical ba yan? ano bang tong mga Pero ang gagawin naman nila, yung minimal impact lang. Ano ibig sabihin ng minimal impact? Alam mo, parang Conrad, ako, nababahala ako sa mga ganyan mga statements, yung minimal impact. Sino magdidesisyon na minimal impact? Sige nga. DNR. Di wala na. Di ba tayo? Science-based naman yan, pare. Science-based. Parang yan yung parang yan yung issue tungkol sa, hindi naman yung sa rape. Hindi naman nangyari kasi ito lang eh. Hanggang dito lang umabot eh. Yeah. Gago rape pa rin yun. Protected areas, ano ba yung titirahin nila? National parks and protected areas. Okay. Yan daw po alam mo, may problema na nga tayo sa tubig kasi na El Nino. Kung yan ang solusyon natin sa El Nino, kawawa naman tayo. Ibibigay mo yung negosyo sa private. During El Nino, at yun ang plano ng DNR kasi. Bigay mo yung bulk water sa mga, bahala na siya. Gaano katagal kaya bago nila At wala ba existing na bulk water ngayon? Meron. Bakit yun ang ipa-privatize ngayon, yung bulk water? Kasi umaangal yung mga local water utilities. Ito ang pinakamagandang solusyon dyan. Local water utilities, bigyan nyo sila ng trabaho. Kayo, hindi kayo pwedeng mag-increase ng rates, etc., kung wala kayong source ng bulk water. Ngayon, kung gusto niyo kumuha ng partner, kumuha kayo. Para maayos kayo. Pero, kompleto kayo. Total loop kayo. Pare, ibig sabihin nito kasi, centralized na yung pagbibigay ng water rights. Ay sinasabi mo dati, yung local water utilities, sila mismo maghahanap ng partner para kukuhanan ng bulk water. Di sila yung kikita. Local water utilities. Siyempre. May arrangement with the Ang ginawa ngayon, centralized na, DNR. Lahat ng bulk water, sa amin na yan.
Di ba? Tinanggalan mo ng... Kami na ang kakausapin niya mga yan. Yung local water districts, no say na kayo. Maghintay kayo. No say na kayo dyan. Maghintay kayo dyan. Centralized na yung corruption. Yung corruption. yung arrangement. Oo. Ayun. Yun. Para nangyari yung lahat ng order noon ng DOTR. Lahat ng kontrata, centralized. Sa DOTR lang ang gagawa. Pati LTO plates, lahat. Drivers. Driver's license, yung ganun nangyari. Parang ganito to, centralized na lahat ng bulk water. Ito Ang lupit nito. malupit yan. Malupit talaga yan. Kasi ngayon pa lang, dahil dito sa announcement na ito, na ito nagkukumahog na ngayon magpalista. Lahat yung mga kukuha ng in Bulk any water province. rights. Ngayon, water rights pa lang. Baka nga meron na silang listahan eh. Meron na nga daw, may additional na eh. Meron nang dati na nag-a-apply at ngayon marami pang additional na nag-a-apply. Dami. Hindi ka taka-taka to dahil 40 billion daw ang bagong irrigation projects ng NIA. 40 billion pesos. Yan ang magiging issue pati dyan. Ang NIA, siyempre, government agency ito. Okay. Sila naglulok. Sila magbibigay ng tubig sa'yo. Sila maglulok. Kasi ikaw ang may rights na binigay ng DNR. Ang gulo niyan. Binigyan ka ng rights ng DNR, pero kakausapin mo muna yung NIA. Yung NIA under DNR. Hindi. Department of Agriculture yan. Patay. Patay. Yan ang patay. Paano mga arrangement That dysfunction is going to be very... May disconnect yan. Oo. 40 billion na bagong projects na NIA. So maraming tubig yan. In other words, ang NIA now is being tasked to look for water. Oo. Yung water na yon, gagawin nyo, tapos ibibigay nyo sa private bulk water. sector. Bulk water supplier. Yung bulk water na yun, pagkakakitaan yan, tatagain yung mga local water districts. Yan. Kung ako ang prime, may hawak akong local water, mag-a-apply din ako sa bulk rights. Pare, mag-a-apply? Nag-apply na yan. Nakakuha na. yung mga 122 na yan, baka sila yung 60. Patay tayo. Mahina sila kung hindi nila kinuha yung 60. Kailangan daw ma-irrigate 40,000 hectares. Kaya 40 billion. Kasi po, ang BBM administration, talagang parang may tapauho yan sa food production. Oo. Kailangan natin ng irrigation dyan. Kaya napakalaki ng budget na ibibigay sa mga bagong irrigation projects. 40,000 hectares ang irrigate. Siyempre, pag gumawa ka ng irrigation project, may mga sobrang tubig yun. Yun ang mapupunta sa bulk. Meron agreement na sila eh. Paano kaya natin lulusutan to? Yung mga ganito scheme. Yung mga scheme. May pag-asa kayang malusutan natin to. Itong mga scheme nito, walang pinag-iba ito dun sa in a smaller scale siguro. Pero walang pinag-iba ito dun sa ginagawa ngayon ng concessionaires dito sa Metro Manila, sa MWSS. Ang announcement po ng related dito, ng Department of Finance, kasi meron ng bagong PPP code, Public-Private Partnership Code. Ang sabi po ng Department of Finance, yung code na raw yan, talagang magbubukas ang investment sa mga water projects because of the code. Yan. Sabi po ni Finance, USEC, Catherine Fong, mapapalakas daw po ang collaboration with the private sector. Gusto namin po mangyari yan. Pero ayaw namin mangyari, yung private sector na yan, magsamantala sa ganyang klaseng scheme. Alala nyo po, earlier, sinabi nila, marami pa pong Pilipino na walang available water. Study po yan ng World Bank. If I'm not mistaken, nasa more than 30 million. Ang walang access to parang water. gano'n ang alala ko, no? I will check my records again.
Pero ganyan po, marami pang Pilipino ang walang access sa tubig, potable water, at sila po dumudumi. Wala silang Sewage sa bahay, kung saan lang po. Ganyan, no? Anong klaseng bayan yan? Kung meron mga ganyan 30 million people doing that. So, problema natin yan, ang solution ngayon, ito nga ang PPP, Public-Private Partnership. At may bagong code na raw. Yung pinapabilis yung ano yan. Ano ang bidding style dito? Sa NAIA po, ang bidding style, magkanong ibibigay ng makakahawak ng NAIA sa gobyerno. Share sa revenue. Kasi may fixed revenue yung NAIA airport. It is a profitable venture. It is a profitable venture. Pero ipa-privatize mo. For whatever reason, only God knows. But gusto mo i-privatize yan. Modernize. Okay. So, ang usapan dyan, magkano ibibigay mo sa gobyerno? Back to government. Dito, sa tubig, ang kailangan mangyari, anong benepisyo ang ibibigay mo sa bayan? In other words, hindi yung kita ng gobyerno mas importante rito. Mas importante kasi greenfield project yan bagong-bago. Magtatayo ka dyan, siyempre, ng backwater facilities. Ang bid mo dyan, pababaan ng singil. Ng rate, yes. Yan. Ganyan po dapat ang mangyari dyan. Hindi yung pataasan. Pag pataasan na ibibigay sa gobyerno, the government will just, turn a blind eye. Pag may ginagawa ka, kumikita naman tayo dyan Di ba? Samantalang kung iyong bid, pababaan. Ganito ko lang, kamura, ibibigay yan. Yan. Di ba? Mas maganda ata. Mas maganda dapat. Kasi ito, very basic ito Very basic na requirement na ano yan. Hindi kagaya ng power na ganyan ang ginawa ngayon. Pataasan. Tandaan po natin, ang water infrastructure, flagship po yan ng BBM administration. In the next so many years, 850 billion easily ang kanilang budget. Hanggang matapos yung term. Ano pa yan? Presidente. Ang laking pera niyan. That is just the government budget. Paano Iba pa yung mga private PPP? sector. Okay. Ngayon, that is the reason why, in the case of water, sana lessons learned na dapat tayo Meron dito sa MWSS area. Meron na dito sa mga... Lessons learned? Bakit meron ba nangyari? Wala naman. Okay na okay naman tayo magkano MWSS. Magkano doon sa first 15 or 20 years ng concessions, magkano kinita ng mga concessionaires? 150 billion mahigit. Magkano kinita ng gobyerno? Wala. Nag-away pa nga Di ba yung sa COA report? Sabi ng COA, magbayad kayo ng ganito. Wala, away yun. Ayaw. Tapos doon sa Suwan... Dinimanda pa nga ang gobyerno. Bakit nyo ayaw kaming payagan? Na magtaas ng rates. Na singilin. Etong mga tarantadong Pilipino na... bakit nyo pinoproteksyonan? Yung mga taong bayan. Dapat kami ang alagaan nyo. Kailangan payamanin nyo kami. Dinimanda ang gobyerno. Tungkol doon sa mga singil nila na... Yung pong demanda nila sa gobyerno, sinabi, according to our agreement. Contract, yes. Yan. Kailangan bigyan nyo sa amin yung increase. Nanalo sila roon. Naniningil ngayon. At meron mga tao sa gobyerno, gusto silang bayaran. The best. About to. Hanggang dumating itong isang matanda, ang pangalan, Rodrigo Roa Duterte. Putang na, hindi pwede yan. Ina-nationalize namin kayo. We will get it back. Suko sila. Oo. Ang problema ron, hindi nangyari yung gusto ni President Duterte na baguhin yung agreement. Bakit nandun yun sa agreement? Na kapag gusto nyo mag-increase ng rates, wala kami magagawa kundi pumayag lang. Dinuyan siya doon. Naduyan tayong lahat. Dinuyan. Duyan. Hanggang sa Maynard Guevara. Yeah.
Nanduduyan din pala yun. Hindi siya. Yung mga nandun sa Saka ilalim niya. inner circle ni Presidente. Kasama na si Procopio, yung mga mataba doon. May mataba May mataba doon. at Procopio. Saka si Procopio. Biro mo, water infrastructure flagship, 850 billion. Tapos ganyan ang gagawin mo? Ay, ang matindi ron, baka i-bid out yung bulk water. Government, NIA, di ba? Gagastos sa NIA. Niya na. So, infrastructure hawak na. Ikaw lang ang magmamanage ngayon bilang bulk water. Wala ka naman itatayo. Baka yan ang bagong PPP. Iyon na nga yung iniisip ng mga ito. Hindi ba parang yung noon, itinayo ang GAT, itinayo yung mga filtration plant, tinayo la mesa, etc. Tapos take over sila sa distribution. Yan. Ito, itatayo lahat. Water infrastructure. 850 billion. Ang NIA, tatayo ng mga bagong irrigation projects. Oh. Maghahanap ng tubig. Ano pa gusto mo kung ikaw ang bulk water? Hindi, pero minimal lang naman ang ano mo eh. Kita ko. Hindi, minimal lang naman ang makukuha Kaya ng dapat premier. po ang bidding niyan, pamurahan. Dapat. Tingnan natin kung may papasok pa dyan sa inyo. Yung pamurahan. Sige nga. Hindi pa laki yan ang kita. Sige. Dapat talaga pamurahan yan kasi hindi naman nanginingil ang gobyerno sa inyo eh. Okay. Taxes lang meron kayo. ng bagong PPP code. Pero hindi pa natin nakikita ano magiging epekto sa atin ito eh. Yung implementing rules and regulations, gagawin yan dapat ng May PPP bagong Center under NEDA. Sila ba gagawa? Sila dapat ang gumawa. Iyon ang bantayan natin. Kung anong ibig sabihin ng kanilang pagbabago. Ang nalaman ko lang na isang malaking pagbabago, yung tungkol dun sa number of days na i-review mo and then after that, kung hindi mo pa natatapos, deemed approved. Okay. Hindi kaya dapat yung water department na pag-isipan na natin na gusto. Kasi magiging malaking problema po natin yung tubig. Ito pagdating ng panahon. Kaya nagaganyan dyan si Undersecretary David. Kasi merong Water Resource Management Office under the DNR eh. Kaya yan ang kanyang siguro sinasabihan. Kasi nasa kanila na as a matter of fact, that office is supposed to be coordinating now the activities and areas of concern of about 23 or 25 agencies involved in water. Ang dami? Marami. Kasi source of energy din yan. Marami. Di ba? Yung mga At yan, renewable. yung mga dams. Hanggat pinoprotect natin yung mga ating rainforest or yung tawag nito yung mga water Sources. Pero, hindi, yung mga watershed. Watershed. Ngayon, sinasabi ni... forever meron tayong sinasabi ni hydropower. Undersecretary David, pwede na kayo manguha ng ano doon. Ng tubig? Hindi pwede. Hindi, sinabi niya. Marami magagalit na dyan, environmental groups. Okay na daw, sabi niya. Di ba sinabi niya? I-harness na rin yun. 9:32 ng umaga, Aliw. Dito sa Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw, Channel 23 at sa DWIZ 882. Kasama natin ito, Jonathan De La Cruz. Ayan. Good morning. Morning. Ako si Conrad Banal. Happy Valentine's and of course, please go to church. Pag pupunong-puno, wag na muna kayo tumuloy. Bukas na lang. Wala na yun. Ay, hindi pala ngayon yung para sa ano. Hindi na as Wednesday bukas. Para bukas ata yung pagpunong-puno eh. O kahapon pa. Kahapon pa. Kahapon pa nagsimula. Pagpunong-puno. Iyan pong post office. Di ba nasunog yan? At nagsalita po si Senator Loren Legarda. Ang sabi niya, sana naman wag maging mall or wag maging hotel. Dapat daw po ma-preserve yan dahil historical, may cultural significance sa Pilipino. At nangako po siya na magkakaroon daw po ng appropriation ng pera, yung
PhilPost, kasi ang nangyayari sa PhilPost, gusto nila i-privatize para kumita. Ang sinasabi po ng halimbawa ng National Museum, most outstanding, Jeremy Barnes. Yes. Kailangan daw po ng magkaroon ng direksyon niyang PhilPost from the executive and legislature para maka-generate para hindi po profits lang ang kanilang target. Kasi ang mahalaga dito sa building ng post office, napakagandang itsura, ay landmark. Kung gigibain natin yan, nasunog eh. Hindi ho gigibain yan. Kasi I-restore. Re-restore. Okay, very good. That will be part of the entire Pasig River program. Rehab and beautification program. At ngayon, ang kailangan na ayusin natin sa PhilPost is not just the building, it's the work of PhilPost itself. Bakit hindi na lang iwanan ng PhilPost yung building na yan at lumipat sila na ibang building? Yung building na yan, maging cultural heritage na talaga, halimbawa maging museum, at ang PhilPost, kahiwalay na sa profit yung ginagamit nila itong asset na to, yung building, as a means to obtain profit eh. Hindi. Dapat nga ang gawin nga nila, of course, that particular building will have to be worked out in a manner na parang... Yung restoration. Restoration na parang ginawa dyan sa Singapore. Yung mga areas nila, yung may mga areas sa Singapore na considered cultural heritage, they transform them into Functioning. Halimbawa, museum. Halimbawa... At saka events areas yan. And then... nagamit yan, mayroon mga may mga kainan, lahat, etc. and everything. And then, your male function, the function of having the... Marami po kasi naglalaway na real estate... Hindi privatized. Marami naglalaway na real estate companies. Halimbawa, even abroad. Na gamitin niyang building na yan, i-convert sa 5-star hotel. Yan. Marami nang nanliligaw ng ganyan. Conversion na... Kumbaga, nakakatukso for PhilPost. Conversion na restoration. Hindi yan conversion na tatanggalin. No. Nakatanggap na raw po ng 100 million ng insurance compensation from the GSIS. Yes. Doon sa sunog. For restoration yan. At ngayon, meron silang annex, doon na raw yung operations. O di, mas maganda yun. Kaya nga. Actually, ganun naman talaga. At i-give up yung building na yan as yung PhilPost operations naman kasi naging limited na precisely because hindi na nila nasabayan itong mga logistics companies gaya ng yung Air 21, yung mga ganong klase, yung mga JNT Express, yan, hindi nila nasabayan yung mga yan. So, ang dapat na workout ng PhilPost ngayon is to reconfigure itself to be a real, honest-to-goodness logistics company that will handle mail. That will handle baggages. Even packages. Yes. Ayan. Kailangan mag-modernize na kayo. Modernize yan. Mala FedEx. Mala Grab. Wag Grab. Grab. Iba. Mahal yun. FedEx yan. Pwedeng ganon. JNT Express, etc. Kamukha yung ginawa ng US Postal USPS. Yes. US Postal Service. At saka... They're competing against FedEx. UPS. Ganon. Kailangan yung post natin. Ganon na rin. At saka, sayang yung mga postal offices all over the country because each and every... Buhay na buhay yan. Each and every municipality has a postal office. And then, digitize. Pwede na ninyong gamitin yan for purposes of that. I think that is what the Postmaster General Louis Carlos is trying to do. Yan pong CIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, nag-allocate ng 15 million daw po para architectural and engineering studies para sa restoration ng post office building. Yes. Maganda. Maganda yan, di ba?
At yan syempre kasama dyan yung mga National Historical Commission, Yes. yung mga gano'n. Kasi po, wala na nga tayong ganyang building eh. Pinagsisiraan na nung panahon ni Ramos eh. Yung Tutuban Station. Tutuban Station, Paco Station. Paco Station, pinagigiba. Bakit Pinagigiba giniba yan mga yan? Dapat to hindi gigibain. At because that particular area, including the Metropolitan Theater, is supposed to be an events go-to area. Talagang tourist area, including yung Intramuros, Binondo. One big, yan eh. Ipa-privatize po yung niyan construction yan, yung restoration. So, may bidding yan, di ba, and everything. Kailangan yung design yan, matutukan ng gusto, pare. Dapat ang yung mga restorer mismo. You must have, if you are going to bid, one of the conditions should be a restorer, part of your team. Somebody who knows. Hindi pa wardi-wardi. Hindi yung mga baka gagawin parang yung mga pinapalitadahan ng mga simbahan eh. Kasi yan kung tutuusin, kung pag-isipan mo, yung area na yan, napakaganda pare. Yun Tabi na ng Intramuros. Binondo. Malapit sa Binondo. May Metropolitan Theater. Nasira na nga yung nandiyan na dati eh. Kasi meron Metropolitan Theater, patapos Sa katabi niyan. Meron din yung Meron din ice plant. Doon ako nagtaka eh. Meron ba tayo zoning o wala? Bakit nagkaroon ng ice plant dyan dyan sa area niya. Tapos, papunta doon, meron City Hall. Magandang area rin yung City Hall kung ang ayusin nila. Maganda rin yung mga buildings doon dapat. Kasi nandoon yung mga YMCA. Dati wala na, SM na yata. Okay. Yung restoration daw po, hindi magiging opisina na ng post office after that. I think so. I think kailangan modern ang opisina ng post office. Doon meron naman silang annex. Digital, yung mga cargo, yung ganyan. Sayang yung building kasama sa heritage natin yan. Okay? Ngayon, inapprove na raw po ng Presidente ang 10-year Maritime Industry Development Plan. Tagal na nito, pare. Ha? Nakalusot na ba tayo doon sa Europe? Yung gusto na nila tayong tanggalin? I-blacklist? Sa EMSA. I think nabigyan tayo ng reprieve sa EMSA. Ito yung European Maritime Safety Association. Okay. I think nabigyan tayo ng... Yan yung problema natin po kasi yung ating mga training facilities do not conform. Training and accreditation. And all of those things. So, nag-issue po ng Executive Order number 55, Presidente, na kailangan daw po mabilisin na yung 10-year development plan for maritime industry. That includes not just the training and accreditation of seafarers, but everything that has something to do with the maritime industry. That means shipbuilding, ship Kasama management, kasama lahat yun. Hindi lang yung training. Hindi lang. Kasi po problema natin, islands tayo. Okay? So many, 7,100. 183. Hindi po baliktad po, hindi 1,700. Hindi yung 1,700. 1,700. Okay. Ngayon, napakamahal ng ating shipping. At hindi kasi yan, ang isang teorya dyan, sarado. Yung mga local shipping companies, walang competition. So they can just get away with anything. Sa pong theory yan. Baka kasama dito sa order ng executive order na liberalization. Which may be I don't know whether I don't know that is provided that will be one of the provisions if they will review policies and programs. Yan po tawag nila transport board. There is a transport board? Task the TB. Ano ba yung TB? Technical board. Technical board. Magkikreate po ng technical board. Kasi yung executive order ni Marcos, ganito. Mag-create tayo ng technical board. At yan yung lahat ng studies, science-based. Tapos, itong board na to, magre-recommend sa
Marina ng bagong policies, ng bagong programs and projects. Yan, technical board. Sigurado ko kasama dito yung liberalization ng domestic shipping. There is a Marina Act. Maritime Industry. It's a law. It's a law. So, did you need an executive order A technical board? to implement this particular law? Marina na lang dapat, di ba? Bakit hindi nyo ginagawa yun? And now you're coming out with this kind. Kumbaga, pinatungan yung Marina. Ibig mo sabihin, Para si Chalex, nandiyan si Decgo. hindi ito. Baka, ibig sabihin, hindi nyo ginawa yun nandoon sa act, kaya kayo kailangan magkaroon ng technical board. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi nyo ginawa yun yung trabaho for the past so many years since that a particular Mabuti act. pa, tanggalin na yan mga yan. Ano ba yun? Parang ganon. Oh. So who will compose this, Kitang-kita Technical po doon board. sa Sino mga yan sa technical board? Teka. Nabasa ko yan eh. Kasi, Marina Board Representatives with rank not lower than Assistant Secretary or its equivalent. But it may invite other relevant agencies and instrumentalities. So Marina pa rin. kaya nga sinasabi ko, in other words, hindi nyo ginawa yung trabaho nyo na yung nangailangan So ngayon, kailangan pa kayo ng technical board. Nangailangan pa kayo, hindi na you can create it within yourselves within that particular agency. Parang sinabi pa nila, boss, Boss, kailangan namin to. Hinintay pa nyo si Presidente, hindi nyo ginawa na lang. Ano ba? And then you are now, kung kayo rin lang, and now you are going to review your own work. Kasi sinasabi nila may 10-year development plan 10-year development. Maritime development plan. The technical board coming from inside the marina will now review their own work. Okay. Ang gagawin daw po, under the new plan, modernization ng domestic shipping. Tagal na natin alam yun. How do we go about it? Yan po That's ang, the crux of the matter. yan po ang ating kailangan pag-isipan. Ang lakas ng lobby. Sa domestic shipping, malakas po ang lobby for status quo. Why? Kumikita sila di ba nakikita nyo yung mga aksidente? Sa mga aksidente na mga ship, Antindi na. dami-dami na mamatay, hindi modern Kung yun nangyayari sa jeepney, Ayan, modernization program na yan. program, kailangan din yan sa domestic shipping. Matagal na. Ako po, yung mga lancha dyan, mga ferry service, kakaawa. Hindi lang yan, yung cargo. Mas mahal pa daw, cliché na nga ito Mas mahal pa, mag-ship ka ng mais galing sa Mindanao. Papuntang Manila. Papuntang Luzon. Luzon. Kesa bumili tayo sa Amerika, papuntang Luzon. Mas mahal pa daw yan. So, yung modernization ng domestic shipping, ang lakas ng labi niyan. Will the technical board overcome the lobby? Is that the solution? What is your 10-year maritime development plan? Yan ang workout niya. Alam mo, paring Conrad, many years ago in a place far away. Yeah. Parang Star Wars. Parang Star Wars. Ito Marina. Matagal na ito na sinasabihan sila. Shape up, work out, come out with something. As a matter of fact, in the 14th the 14th Congress, I think, si Congressman Jess Manalo, the representative of Angkla, came out with something already, the blue economy, that included everything. Okay. One of these is this Modernization. one. Modernization. I hope... Pero kakaiba naman po daw to, Congressman. may technical board. And then, tsaka kailangan nila environmentally sustainable maritime industry. Environmentally sustainable. Baka po hindi sustainable yung mga ginagawa natin ngayon. Dati. Kaya kailangan environmentally sustainable. Okay. Ship building and ship repair. Alam nyo, yung ginagamit na ferry between Macau and Hong Kong, kung saan gawa? Dito, sa atin. Gawa na yan. Binibili. Sa Balamban. Yung mga yate.
Balamban na... Hayati ng mga mayayaman sa gawa dito sa atin. Maraming gumagawa dito. Marami tayong ganyan. Marami tayong magagaling. One of the ship... Bakit yung domestic shipping, hindi natin maatu-atupag? Yung Macau, Hong Kong, ferry. Nadali natin sa ating bumili yun. Ba't yung mga domestic shipping, hindi na... Ang dami natin shipbuilding dito. Maribeles, Cebu. Yung Balamban. Yan dyan. Dyan sa Bataan, meron. Sa iba, ano ba to? Bawan. Sa Bawan, meron shipbuilding. Maski sa Nabotas. Meron pa rin. Yung mga fishing fleet. Kaya, pero kailangan daw environmentally sustainable. Ayos. Okay. At ang kaibahan dito, magsasubmit daw ng progress report ang Marina. Hindi ba kayo nagsasabi? Ang ibig niyo sabihin, hindi kayo nagsasubmit. Para kayong pirma, ganon? Hindi kayo nagsasubmit? Kasama dyan yung accomplishment. At saka yung kung malapit na ba sa target. Ang hirap para kayong pirma, hindi kayo nag-update man lang dati. Now we are going to do it because the President signed an EO. Ganun ba yun? Dati hindi nyo ginagawa. Dapat nyo ginagawa. Dati hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. So, kinailangan ng executive order para gawin nyo in the first place yung trabaho nyo. Ganun katindi itong ginawa niyo ngayon. Pero 10-year development, environmentally friendly po. Yun ang kaibahan doon. Kailangan environmentally friendly. Thank you. So, naglabas po ng statement ng Marina. Sinabi po niya, Marina is committed to effectively implement. Yan ako kinakaban, yung mga committed. Yung committed, pare. Marina is committed to effectively implement the 10-year plan of the President. Sapak! Hindi ka na matatanggal. In a statement, Marina said it would strengthen the collaboration with all stakeholders. Patay. To ensure that the Philippines will focus on the development of the blue economy. Matagal. Ay, nako. It will work closely with the relevant government agencies. Hindi ba yan ang trabaho niyo talaga? Marina is ready to lend our expertise and support to the technical board. The technical board is within yourself, within your agency. Galing sa inyo yan Pero mag-i-invite pa daw ng iba So we will work closely. Please. We will lend our expertise. What expertise? You have not been reporting anyway. Mula ngayon nga, magre-report na. Mag-update na sa presidente. Paano nakakalusot? Itong mga ganitong state. Ito bang Marina under the OTR? Yes. Yun na privatization. DOTR. Yung subway na hindi umaandar. DOTR. LTO. DOTR. Yung walang lisensya na plastic. DOTR. Okay. Yung mga... PUB modernization. Nagnanakaw po ng plates. Aray ko. PUB modernization. DOT. Bakit ano ba nangyayari sa ating transportation? Kaya, ang airline ba natin, on schedule ba? Nakakalipad, nakakarating, and everything. Ngayon po, eto, para kay nandito na Nandito na nakakaki na. Pero ang shirt red, pang Valentine. So special po itong topic namin para dito sa taon to. Medical marijuana. Ayan. Payag daw po ang pinuno ng FDA na open sila medical use of marijuana. Yan yung cannabis sativa. Pero yung mga doktor po, sabi nila,
baka raw ma-expose sa mga Pilipino. It will open the floodgates. Yeah. Yan ang kanila. It will open the floodgates. May nagtutulak ko nito sa Kongreso eh. Meron talaga. Congressman Pe. Open daw po ang FDA, sabi ni Director General Samuel Sakate. Diyan. Ano nga ba yung medical marijuana, pare? Yan yung mga ano nga eh. May maraming forms yan eh. Patches. May patches, meron yung hindi oil. ito hinihitit, ha? Hindi, iba yan. Hindi yan yung... Ito yung process hindi na. Joint. Hindi, iba yun. Process na. Pero nakaka-high pa rin. Ginagamit yan, di ba, pang pain management. Mga ganong klase. Alam mo yung tungkol dyan sa medical marijuana. Therapeutic daw. Isama na natin yung binanggit ni Presidente, paring Conrad, tungkol dun sa kailangan magkaroon ng pagkakataon na pababain ang presyo ng medical supplies and medical equipment. Which has been our... Paano gagawin yun? Ang tagal na natin gustong gawin yan. Pati gamot. Pati gamot. Sabi ng FDA nga, yung gamot daw, process ng mga generic drug, pahiksiin nila. Para mas madaming generic drug na makalabas. Okay? Pero ito medical marijuana, sa ibang bayan, legal na legal. Sa Bangkok, pwede kang bumili. Sa parlor nga eh. Pwede talaga. Kakain ka ng brownies. Sa mayroon. Tapos paglabas mo doon, tawa ka na Ito kasi gusto nilang i-limit yan nga, sa medical treatment. Ito po ba is up to our legislators? Yan ang tanong eh. Yan bang medical marijuana, shouldn't it be up to the Department of Health? No, the Department of Health is coming It's a health issue. It's a medical nga eh. Bakit up to legislators? Hindi kasi... Ano pinagtataka ko rito? No, the reason for that is gusto nilang i-restrict to certain uses lang. Kailangan may batas ka. Kasi, hindi ba pwedeng DOH ang mag-issue nun? Kasi mas naiintindihan nila yan. No, at hindi the DOH can come out with suggestions. Kasi ngayon may PDEA, remember, mayroong dangerous drugs, may restricted na mga drugs. Okay. Kaya kailangan i-define kung alin yung pwedeng medical, by law. Restricted by law. Yun. It's okay. Nandito na po. Yes. Naka-red at khaki. Yan. Ang susunod na programa, Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist and Bangos distributor, Dennis Antenor Jr. Sa ngalan po ni paring Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. I'll see you tomorrow. At paring Joel Lacsamana. See you tomorrow. Nagtitika. Nakagapos. Patay. See you. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.